Pwede pa bang gamitin ang official receipts? Hello everyone! I am Iza Estinopo at ngayon po ay magkukwento ako tungkol sa official receipts. Take note po na ni-record po itong video na ito at in-upload ng March 14, 2025. Actually, noong 2023, meron po akong lumang video tungkol sa official receipts at saka sa sales invoices. At nung time na yon sa lumang batas na pinapatupad pa ni BIR, ang official receipts po ay applicable doon sa mga businesses na service providers or mga professional individual taxpayers. Pero, as of last year, April 2024, naglabas po ng bagong ruling si BIR na lahat ng mga businesses, whether nagbebenta ng goods or ng services, ay applicable na gumamit ng invoice. Ang naging scenario po last year, 2024, ay lahat po ng mga nagbebenta ng goods ay na-retain as is ang kanilang mga sales invoice at yung mga nag-i-issue ng official receipts or mga service providers, professionals, ay kinailangan na mag-submit ng inventory of unused official receipts sa BIR at letter para payagan sila na gamitin o ubusin yung natitirang booklets ng official receipts nila. Ang gagawin po ay isa-strike through or tatakpan yung salitang official receipt at tatatakan ng service invoice sa ibabaw. So, kung isa ka doon sa mga nakapagpasa ng ganong report last year, sa ngayon po ang ini-issue mo na sa mga customers mo ay service invoice. Pinayagan po ni BIR na wala na siyang expiry. Ibig sabihin, hanggat sa maubos yung natitirang official receipt mo na ipinasa mo o pina-approve mo kay BIR na matatakan ng service invoice, pwede mo po yung gamitin. Kung ikaw naman ay isa doon sa mga hindi nakapagpasa ng inventory at hindi nakapag-letter kay BIR na gamitin yung iyong remaining official receipts, pwede ka namang mag-apply diretso kay BIR ng authority to print ng mga service invoice. Ang question dyan, paano yung mga natitirang official receipt tapos hindi ka nakapag-letter kay BIR? Actually po, pwede nyo pa rin naman silang gamitin. Yun nga lang, hindi na po siya valid substantiation of income or expenses doon naman sa mga clients mo o sa customers mo. So, parang ang kapangyarihan na lang niya ngayon ay kapareho ng acknowledgement receipts o ng mga supplementary receipts or invoices. So, ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po may natutunan po kayo. I-follow nyo po ang aking social media pages para po sa iba pang kwento tungkol sa tax at sa accounting. Maraming salamat po. God bless!